Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't hindi na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't hindi na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng Oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon o 8 araw na pagdiriwang natin para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli. Isama po natin sa misang ito ang mga intensyon para ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Poong Isus Nazareno ng Quiapo. At ang mga intensyon ng mga cross posting, ng mga chapels, groups at communities, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria, dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon para sa isang maayos, malinis, at makabuluhan na halalan sa ating bayan. At isama rin natin ang kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, ang mga himala na ginawa ni San Pedro at ni Juan ay siyang nagpapahayag na ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay nagpahayag ng kabutihang loob ng Diyos. Nabuhay muli ang ating Panginoon, ngunit atin pong marinig sa Ebanghelyo ngayon na kulang pa sa pananalig o panampalataya ang kanyang mga alagad. Kuminsan, ganon rin tayo sa buhay natin. Nagkukulang din ang ating pananalig sa Diyos. Nanghihina din ang ating panampalataya at nagkasala tayo sa Panginoon. Kaya dumulog tayo ang Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo,
na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanalok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kaganang loob mo, pinararami mo ang mga nanalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang, upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga iskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem na hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tulda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay.
sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuhan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa Kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa Kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaralin niyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Nasa Sabado tayo sa Oktaba
o 8 araw na pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay. Ito ay pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Palakpakan pa natin ang Poong Hesus Nazareno. Sa kanyang pagkabuhay muli, sa kanyang pagpapahayag at pagpapakita na siya'y nabuhay muli, gaya kay Maria Magdalena, gaya sa 2 mga alagad niya na si Cleopas at isa pang kasama nagpunta doon sa Emmaus. At lahat naman nakakita sa Panginoon na nabuhay siyang muli pagkatapos ng namatay ay hindi pa rin naniniwala. Nagkukulang pa rin ang pananalig sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. Pero mayroong mga pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4, verso 13 hanggang 21. Dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pinagaling ang mga may sakit. At ang isa nito ay ang isang lumpo na pinanganak na lumpo nung una't nakalakad na dahil sa pangalan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya tama lang na magpasalamat ang lahat ng tao kay ang ating Salmo 117 ngayon nagsabi, pinupuri kita Diyos ko, pagkat ika'y dininig mo. Versikulo 21 sa Salmo 117. Kaya tayo, nangangailangan tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng ating pagkukulang ng pananalig, sa kabila ng kawalan natin ng masigasig na pagpapahayag ng ating panampalataya, sa kabila ng ating ginagawa na hindi natin tunay na ipinagsaksi ang ating panampalataya, ang ating Panginoon ay nariyan pa rin at nagpatuloy na gumagawa ng kabutihan, nagpapatuloy ng pagbuhos ng kanyang biyaya o grasya para sa lahat. Kaya napakahalaga pong pag-usapan natin ang tungkol sa pananampalataya o pananalig. Mayroon pong nagtuturo ng magandang level o antas ng pananalig o ng panampalataya. Siya po ay si James Fowler na sumusulat noon ng Stages of Faith, The Psychology of Human Development, and the Quest for Meaning. Sa atin pong salita, ang iba't ibang hakbang ng pananampalataya o pananalig, ang psikolohiya ng paglago ng tao at ang kanyang paghanap sa saysay ng buhay. Ayon pa ni James Fowler, mayroong 7 na antas ang ating pananampalataya o pananalig sa Diyos. Ang stage 0, sabi niya, tinatawag niya itong primal, undifferentiated faith. Sinauna na panampalataya na noong tayo iniluwal sa mundong ibabaw hanggang 2 years old, ang ating panampalataya at pananalig ay nakasalalay sa mga nag-alaga sa atin, mga magulang at iba pa. At ito yung panampalataya at pananalig na itinanim ng Diyos sa ating mga puso. At kinakailangan dito ang tulong ng mga magulang. Pangalawa, ang stage 1 na tinatawag niyang intuitive projective faith. Ito ay mula sa taon 3 years old hanggang 7 years old na kung saan ipinapahayag na ang isang pag-iisip na kinikilala na ang pananalig at paraan ng pananalig na itinuturo ng mga magulang o
o kung sino mang nag-alaga sa mga bata. At ang pangatlo na stage 2, ay tinatawag na mythic literal faith. Panampalataya ng may taon na 7 years old hanggang 12 years old, na kung saan kung ano yung mga kwento na kanilang narinig o mga katekismo na tinuturo sa panampalataya, yun ang kanilang sinusunod. At ang pang-apat na stage 3, ay tinatawag na synthetic conventional faith. Ito yung pananampalataya na mayroon ng pagtingin. Ano ang mga kautusan, ano ang mga patakaran, ano ang mga doktrina na dapat na alamin. Ito yung panampalataya na unti-unti nang lumalalim. At panglima, stage 4, ito yung tinatawag na individuative reflective faith. Pananampalataya na mayroon ng pagkilala sa Diyos, personal na pagkilala sa Diyos, para bang masigla na, kaya hindi lang debosyon, ang pagkilala na sa loob ng puso ng presensya ng Diyos. Ito'y tinatawag na individuative faith. At ang pang-anim na antas, stage 5, ay ang conjunctural faith o conjunctive faith. Ito yung pinag-ugnay-ugnay na karanasan sa panampalataya na nakikita ng isang tao na hindi lang siya masigla sa buhay panampalataya. Kanya pa itong ibinabahagi, kanya pa itong isinasabuhay at malaliman na pagsasaksi. Ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos ay lumalalim. Hindi lang personal na Diyos ang kanyang nakilala. Bawat sakramento, bawat liturhiya, bawat panalangin, kanya pong dinidibdib at taos puso ang kanyang panalangin dahil damang-dama niya ang lahat ng kanyang pagpapahayag sa buhay panampalataya. At ang pangpito, pinakamataas na antas, stage 6, ang tinatawag na universalizing faith. Ito yung pinakamataas sapagkat handa nang mamatay sa panampalataya ang taong nananalig sa Diyos. Ito yung kagaya ng ating Panginoong Hesus, handang mag-alay ng kanyang buhay. Ito yung nagpahayag na ang panampalataya ay isang tunay na nagbibigay saysay at dahil dito, handang mag-alay buhay ang tao. Handang gagawa ng lahat. Buong buo ang kanyang pagbigay ng kanyang sarili. Hindi lang tithing o ikapo ng kanyang mga biyaya ng panahon, ng talento at mga material na biyaya. Buong buo ang kanyang ibinigay sa Panginoon. 7 antas ng panampalataya. Alin ba dito ngayon ang ating makita sa ating ebanghelyo? Sa ating ebanghelyo, nagdududa pa ang mga apostol. Wala pa silang universalizing faith. Ngunit pagdating ng Pentecostes, ang Espiritu Santo'y darating sa kanila. At doon na nila makita na buong buo na ang kanilang pananalig kay Kristo. Ganon din tayo. Mayroon tayong iba't ibang antas ng ating pananampalataya. Naway atin itong mapahayag, sapagkat kung kulang tayo sa pagpapahayag ng ating buhay panampalataya, kung minsan magkakamali tayo ng ating pagpasya, anong buhay ang ating isa sa buhay? Ano ang isasama natin sa buhay? O magiging kabiyak mo? Nangangailangan ang tunay na pagpasya. O dili kaya sinong mga lider ang pipiliin mo? Sapagkat kung kulang ka sa pananalig sa Diyos, maaring pipiliin mo yung mga masasama o nagpapasama sa sambayanan dahil kulang ang iyong pananalig. Kailangan na kung tayo nananalig sa Diyos, dapat ating unti-unting itaas ang antas hanggang tayo'y makarating sa pinakarurok ng ating pamiminto sa ating Diyos. At ang ating buong puso
Ang ating buong pagkatao ay atin pong naitaas. At ang ating panampalataya sa Poong Hesus na nabuhay muli ay tunay na masigla sapagkat isinasabuhay sa loob ng ating mga tahanan, sa loob ng mga pagawaan, sa mga pangangalakal natin, sa ating pagkikitungo sa ating kapwa-tao, sa ating paglingkod, sa ating pakikiusap sa ating kapwa, sa ating mga pagpasya sa buhay. Sapagkat kung wala tayong pananalig, o dili kaya kulang pa ang ating panampalataya, maaring ang pagpasya natin kung ano lang ang gusto. Hindi po yan dapat. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang dapat. Naway, sa bawat tahanan natin, mamuhay tayo ng may pananalig na masigla. Lagi tayong nanalangin na nagsama-sama. At ang ating mga panalangin ay buong buo at taos-puso sapagkat nanalig tayong tunay. Ang ating pag-ibigan at pagmamahalan ay napahayag sa loob ng mga tahanan sapagkat kung mayroong tunay na pagmamahalan, ang ating pananalig ay masiglang masigla sapagkat ang Diyos ay nagiging personal natin na kaibigan na ating minamahal, na ating iniibig. Naway, ang Diyos na buhay muli na Kristo, ay masigla nating ugnayan at ang ating pakipag-ugnay sa Kanya ay napahayag sa ating pagsabuhay sa Kanyang itinuturo at ang ating buhay ay taos-puso na namumuhay tayo sa pangalan ni Kristo, Jesus Nazareno na nabuhay muli. At ang lahat ay ginagawa natin dahil Siya ang ating saysay. Siya ang nagbigay kabuluhan ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan, naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong mulang nabuhay, habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ating nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit, naway pagginhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao, naway maranasan ang panligtas sa pangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Ring namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos, Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal na naghain ng sinyang buhay. Siya ang tupang maamong umaako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon.
iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin,
pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan, namin harapat mong makinabang sa piging na pangmaykalanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inegmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Isus Nazareno. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,